By the end of the 19th Congress, nanganganib po yung kabuhayan ng nasa 60,000 na mga motorcycle taxi riders. Ano po? At kanina binabalita na pinag-uusapan namin na sa mababang kapulungan sa House of Representatives, pasado na sa third and final reading, mukhang nabinbin sa Senado. So bukod po dito sa COVID-19 pandemic, ano po yung mga dahilan kung bakit hindi ito umusad at hindi nais sa batas? Hindi. Actually, alam mo, Ali at saka Pat, matagal ko nang tinutulak itong legislation na to. Pero ang iniintay nga natin, yung final technical working group report nung kanilang naging pilot study, ibig sabihin ng LTFRB. Ngayon, napasa na nila sa Kongreso. Importante kasi na makuha rin namin yung version ng Kongreso sapagkat yan din ang aming titignan at ikukumpara kung naaayon dun sa pilot study at kung sa ano naman ang tingin ng Senado ang maaari natin idagdag o pwede nating sabihin na maaari nating pagandahin pa sa batas. Gaya nga ng sinabi ninyo, 5 taon na ito sapagkat alam mo, pagdating sa motorsiklo, unang-una, yan ay kailangan ng ating mga kababayan ngayon dahil kulang nga ang ating iba't ibang uri ng transportasyon at connectivity. Pangalawa, maraming nakadepende dyan. Ngunit pangatlo at isa sa pinaka-importante, ang ating binabantayan ay ang kaligtasan ng mga pasahero at ang ating mga mananakay. So dahil dito, tinitignan natin kung talaga bang nakaka-comply ang ating mga motorcycles for hire pagdating dito sa kaligtasan at pagsunod sa batas. So ang mga 68,036 riders all over Metro Manila, hindi pa kasama dyan yung habal-habal, no? Ang mga na-accredit, ang unang-una ang CAS, tapos nandyan yung Joyride, Move It, Taxi, Para Express, Ding Dong, at saka Grab. Dun sa mga datos na ating kinuha, nakita naman natin na ang safety report nila ay mabuti naman, 'di ba? So, dahil dito, meron na tayong batayan upang isulong itong batas na ito. Ngunit huwag matatakot ang ating mga kababayan, ang ating mga pasahero o kaya yung mga providers nito dahil habang itong batas na ito ay ating binabalangkas, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pamamasada at paggamit nitong mga apps na ito para hindi naman mawalan ng transportasyon ng ating mga kababayan. So, Senator Grace, walang takot na can you reassure the riders, the commuters na gumagamit dito na mapapasa yung batas bago po kayo magsara? Kasi yun po ang pinangangamba, di ba, ng LTFRB, parang nakikiusap na sila na sana may pasa na kasi otherwise nga itong sinabi nyo nga binanggit nyo 68,036 riders ay baka mawalan ng trabaho. So yung agam-agam po na baka po sila ay mawalan ng trabaho ay hindi naman po mangyayari? Kasi hindi yan mangyayari. Unang-una, kailangan sila ng ating bayan. Itong mga riders na to ay nagbibigay ng serbisyo dahil nga marami sa ating mga kababayan ay nakadepende sa kanila para sa araw-araw na pangangailangan pumasok sa trabaho, kung saan man pupunta pati delivery. Ngayon, ito Pat at saka Ali, mismo yung mga kumpanya na kasama sa pilot study, ang nagsabi nung umpisa na yung Senado, wag muna sanang ipasa ang versyon hanggat hindi pa natatapos yung pilot study dahil importante na matukoy natin kung ano ba talaga ang kailangan. Alam mo, maraming mga batas dyan ang nagpapahirap pa sa ating mga kababayan imbis na makatulong sa kanila kung hindi tamang ginagawa. Kaya itong yung mga nasama natin dito sa batas, very specific. Halimbawa, anong mga kailangan? Unang-una, yung mga drivers dapat may professional driver's license. Pangalawa, dapat maayos ang spesifikasyon ng kanilang motorsiklo. Gaano kabigat ito, gaano kabilis dapat ang maaari itakbo. Sapagkat kung maglalagay ka ng mga motorsiklo na mabagal masyado o hindi malakas ang
ang motor dito sa mga highway, delikado rin, di ba? O kung masyado namang mabigat, o kung ano-anong mga burloloy ang mga inilalagay, delikado. O kung masyadong magaan at pipitsugin, delikado rin. Sinasabi na natin dito na kailangan merong katapat na insurance. Ang lahat ng mga motorcycles for hire providers, mga kumpanya para dyan, pati yung mga drivers. Pangalawa, ano ang fare setting nito? Magkano ang sinong magdedetermina nito? Pangatlo, pang-apat, ang kailangan din dito, sino ang magso-shoulder halimbawa ng mga discounted rates? Halimbawa may PWD o may mga students. Ang nangyayari ngayon, yung mga ibang drivers nagrereklamo sapagkat yung mga platform providers or yung mga kumpanya, sa kanila pinapa-shoulder ang mga extra discounts. Samantalang, sila naman, yung mga drivers naman na nagbabayad ng gasolina at repair ng kanilang motorsiklo. So mga bagay na ganyan ay aming talagang pinag-aaralan para naman makatwiran at hindi naman lugi ang mga drivers o mga pasahero. Tapos ito pa yung pinaka-importante, gaya na nabanggit ko, yung insurance. No? Sa ating mga kababayan, alam ko ang nagiging problema ngayon sa mga habal-habal, halimbawa, mas mura. Siguro sa iba mas convenient. At saka yung iba namang kasama sa mga platform na mga motorcycles for hire, ang ginagawa nila, ino-off nilang kanilang app at sinasabi na lang nila, sige, kung gusto ninyo, tayo na lang ang mag-usap. Hindi ko na i-activate halimbawa ang CAS o Joyride or Ding Dong, whatever. Ang problema nun, pag na-aksidente kayo, wala kayong insurance sapagkat yung mga kumpanya o kaya yung kung sino man yung mga legal na may pangahawakan itong mga motorsiklo nito, ang may kasunduan na dapat may insurance. So kung kayo ay nasaktan, kayong magbabayad nito. Kaya ang pag-uusap namin sa LTFRB at saka sa DOTR, dapat magkaroon ng information campaign na siguraduhin ninyo na ang sinasakyan ninyong motorcycle providers ay talagang official na may permit. Sapagkat kung wala ito, pag kayo'y na-aksidente, maaaring wala kayong matatanggap na tulong. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.